everyone. Good to have you here. This is the best place to be at right now. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat. Lord, thank you for just providing a way for us to be here today. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang mangungusap sa amin. Lord, we just surrender everything. Lord, lahat ng mga alalahanin namin sa buhay. Lord, the things na, Lord, gusto namin ibigay sa iyo. We just surrender everything. At Lord, ang aming dalangin is that we will be sensitive to hear your voice and the voice of the stranger we will not follow. Ama, maraming salamat that this time is dedicated, Lord God, for you to just speak to our hearts, Panginoon. Salamat, Ama, napakabuti mo at salamat sa pag-aakap mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nakakatuwa na nandito kayo. I'm happy, of course. No, alam nyo, yung ating title, The Secret Behind Mighty Exploits, this came about, I think, the second week of January. While we were worshiping, ang nangusap ang Panginoon, sabi niya ganyan, yung konteksto is yung sa Daniel 11:32, sabi niya, those who know their God shall be strong and shall do mighty exploits. So yun yung sinabi ng Panginoon na pahiwatig niya sa atin. Sino ba dito ang may gustong talunan ka sa buhay? Wala, diba? Believers would like to have just experienced every miracle of God. Alam niyo kung miracles ang pag-uusapan, napakarami. Old Testament, New Testament, yung panahon ni Jesus, tingnan natin yung mga miracles na gano'n. First miracle was when He turned water into wine. Yung panahon na yon, it was party time, wedding time yon. Kaya makita rin natin, doon sa mga miracles na ginagawa ng Panginoong Jesus, inunan niya yung celebration of life. Gusto ng Panginoon party. It just shows that God is not corny. Hindi siya party pooper. Kasi napakahalaga nung may wine dun sa wedding, kaya ginawa niya ng paraan yung panahon na yon, through the initiation of yung kanyang mother, nun si Mary. So, anyway, believers would like to have breakthroughs in their life. Yung parang, at last, nakakawala. Alam niyo yung mga ganon, breakthrough. Hindi lang yon, victory after victory after victory. Yun ang gusto natin Pero, alam mo, yung minsan, dahil sa gusto natin yon, we tend to crack our brains. Yung parang, ano bang dapat kong gawin? We tend to pull all our resources. Ano bang dapat kong ayusin dito, di ba? Sometimes we get other, outside resources to just try to make it come to life, come to pass. Parang alam mo, binabay-might natin Pero, hindi yan ang sinasabi nung verse. The verse does not say that those who try harder, shall be strong and carry out great exploits. The verse does not say that those who pray harder, but of course, prayer is a result of your relationship with God. Sabi niya shall be strong and carry out great exploits. At hindi rin niya sinasabi that those who are more disciplined shall be strong and carry out great exploits. Hindi niya sinasabi yon. Pero the secret to great exploits is that they know God. Kilala nila ang Diyos. Yung Hebrew, kasi ito'y nasa Old Testament, kaya yung parang pinaka-manuscript niya is in Hebrew. Pag nasa New Testament, kasi ang manuscript nasa Greek So, ito yung Hebrew, ito yung word na yada. Ibig sabihin intimate. Ibig sabihin ng intimate, it is personal. Ito yung malapit. You cannot be intimate with a person na malayo sa'yo. So, it's intimate. Pangalawa, it is relational. Meron kayong ugnayan. Alam nyo ba, ang Kristyanismo is not a religion, it's a relationship with God. Yun maganda yun. Parang, ako, makikipagrelasyon sa akin, Diyos na napakalaki. Na lumikha ng langit, lupa, at lahat ng nasasakop. It's relational. Meron tayong ugnayan. It's not just one time na, boom, Christian ka na. No, it's relational. Tayo ay may kaugnayan sa Panginoon. Na tayo ay kanyang mga anak. At hindi lang yun, ang yada this is experiential knowledge. Ibig sabihin, nararanasan mo yung kaalaman mo. It's not just in the book. You are there in the book. The book is right now happening in you. God is happening in your life.
Kanina nga while worshiping, I just sense niya, parang alam niyo yung God is just worshiping, in our worship, He's just holding us in His arms. Naakap niya tayo. Ganon ka-personal. Kasi ako yung tao na, meron akong laging point of contact. Naalala ko dati, nung bago akong Kristiyano, sabi ko, Lord, hawakan mo ako, kung hindi, magwawala ako. Kasi sanay ako sa kalye, sanay ako sa mundo. Sabi ko, hawakan mo. Kaya ako sabihin ko, Lord, kunyari, kamay mo to. That time, that I was, I just found God, or God found me, or same, Ito yung panahon na I was broken-hearted. Kaya sabi ko, Lord, kunyari, kamay mo. I just wanted to be healed. Yung ganon, it's relational. Ganon ang Panginoon. Yung gusto niya talagang inaakap niya tayo, kung paano tayo natutuwa. Sa tao, minsan sa puppies, kung paano natin halikan. God desires that from us. Yan yung yada. Yung may intimate knowledge tayo sa Panginoon. Meron tayong experiential knowledge. Na alam niyo yung pag minsan yung sobrang saya, yung talagang sabihin mo, Lord, thank you. Napapasayaw ka sa saya. Naalala ko yung nanay ko, kasi yung nanay ko, she's turning 97, she has dementia. And so she's just lying down, hindi siya nakakatayo, pero buti na rin yun. Pero naiuupo ko siya. Sabi ko sa kanya, God is good. She can barely talk. She can barely talk. Mas madaldal pa ang nanay ko pag natutulog, pag may dreams. Pero pag yung gising siya, yung hindi siya conversational. Minsan, lagi lang niya sabihin, kumain ka na, yung akin na ayusin ko yung damit mo, ganun, simple things. But yesterday, I was talking to my mom, sabi ko, Mom, God is good, sabi ko, mabuti ang Diyos. Alam niyo, sabi niya sa akin, all the time. She can still remember. Kasi she was the person who introduced me to God. Siya yung unang kasama ko sa church. Diba? Kasi noon dati, she would go to the businessmen's fellowship. Businesswoman kasi mami ko, sasama niya ako. Pupunta ako kasi pinagda-drive ko siya. Pero nung nagpupunta ako sa mga churches, nakikinig ako ng Word of God, I didn't think that I would be there. Parang feeling ko, okay sila, kaya lang parang hindi ako. But God wants us to experience Him. Yung totoong-totoo, yung talagang, yung gusto-gusto niya, yung punong-puno ka. Kaya ako hate ko yung word na sakto Kamusta ka? Sakto lang. Ayoko ng ganun. Gusto ko yung talagang punong-puno ka, nag-uumapaw ka. And that can only happen when you know God. Amen? Yung siya lang talaga ang may kakayahan magpuno sa'yo to overflowing. Na alam mo, siya yung bukang bibig mo, siya yung ibinibigay mo sa kapwa, at siya yung solusyon, hindi lang sa buhay mo, kundi sa buhay ng mga tao sa paligid mo. That is yada. Yan yung kagandahan yan. So, it says there, those who know their God, kilala natin ang Diyos. Now, in the New Covenant, kasi ang Bible, Old Testament, New Testament, pagdating sa New Testament, yung resurrection, yung life ni Jesus, actually, that is the start already of the New Covenant. Nung binigay niya yung buhay niya. New Covenant, hanggang sa Revelation. In the New Covenant, ang kagandahan dito, yung mighty exploits do not flow from striving. Yung mga dakilang kaganapan sa buhay natin ay hindi dahil sa tayo ay nagsusumikap, tayo ay nagmamabuti. Kasi kung tayo yung gawa ng gawa, ang mangyayari doon, isipin natin, uy, glory to me, galing ko. Diba? Diba? But divine exploits come from God. It comes from the revelation of God. Siya yung nagpapahayag. Kaya pag siya nagpapahayag, glory to God. Tayo ay parang, tayo ay dinadaluyan ng Panginoon, binupuno niya tayo at dinadaluyan niya tayo. At napapanood natin, nararanasan natin yung ginagawa ng Panginoon. So what does it mean to know God? Ano ba talaga yung knowing God? Knowing God implies deep personal relationship and understanding of His character and His promises. So yung personal relationship galing sa Kanya. Hindi natin masasabi na doon pa rin tayo sa first slide. Doon pa rin tayo. Yung sinasabi itong deep personal relationship, it's not, us having a relationship with God. It's God initiating the relationship with us.
Sabi nga sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. So wala talagang tayong guilt effect na parang, hindi kiyata mahal ang Panginoon ng ganyan. Don't worry. He first loved you. At mula dun sa love na binigay niya sa atin, we only respond. We only reciprocate the love. Binabalik lang natin. So, siya nag-initiate, tayo nag-respond, siya yung nag-first move into a beautiful relationship. At yung beautiful relationship, nag-start mula nung tinanggap natin siya. Kasi doon natin mararanasan yun. Hanggang dire-diretso na. It's continuous. So, yun yung knowing God, deep personal relationship. Ngayon, hindi lahat ng panahon may deep personal relationship. O kaya hindi lahat ng relasyon sa Panginoon may deep personal relationship. Minsan, may mga relationship na naaanod tayo. Palayo sa Lord. Bakit? Kasi naniniwala tayo sa panloloko ng mundo. The deceitfulness of, the world. Kwento ko nga sa inyo na parang nung wala akong magawa nung minsan, just to kill time, nagyaya kami ng friend ko na tara, punta tayo sa bingo. Siyempre, ang edad ko 60, ang gusto kong bingo yung sa letrang ganito. Although once pa lang talaga ako nakatry noon. Gusto ko yun, sa letrang ganito. Ganyan. Nagulat ako, electronic na siya. At sobrang ibang klase yung atmosphere na kailangan magsabi ka kagad ng bingo kasi simulcasted yung bingo sa lahat ng Pilipinas. At alam nyo, sobrang ibang-iba yung pakiramdam doon sa binguhan. Hindi na siya fun. Hindi niya yung hinahanap ko na bingo na, ang sarap. Yung nakita ko doon sa harap ko, masyado siyang seryosong manalo. Lahat na ng anito, lahat ng Diyos-Diyosan nakaparada doon sa harapan niya. May palaka, merong krus, merong berhen, may lahat. May ahas. Ito yung mga tao na parang to feel safe, sige, lahat na lang. Wala naman mawawala. But that's not the deep relationship with God. Yung deep relationship with God, you say yes to God through Jesus Christ, and you just allow the relationship to flourish. At itong relasyon na to, hindi rin dito kagaya yung mga sa social media. Kayo ba mga nagfa-follow ba kayo ng mga celebrity sa social media? Huwag niyo na kunin yung address ko. Hindi. Di ba? Akala mo ikaw lang. Huli siya. So, ayun. Yung, alam niyo, yung pag tinignan nyo nga yung Facebook, ang dami ko fina-follow I may know their name. Sometimes I don't even know their name. Kita ko lang kasi yung ginagawa nila, kaya fina-follow ko. Hindi ko alam, pag tinignan, sino yun? Hindi ko alam, sabi ko. Pero nadi-describe ko. Sometimes you know their family. Sometimes you know what they're doing. Sometimes you know their content. But do they really know you? Do you really know them? Huwag tayong maging ganong Kristiyano. Na parang we know the scripture, we listen to the preaching, but we do not walk with God. Followers lang tayo. Iba yung nagbibigay ka ng scripture, but you are walking it out. Hindi yung parang wala lang. Na parang quotation lang. No, it's different. Lahat, all lies, lahat ay nakasalalay sa pag-ibig. And God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. So, itong sa Daniel na to, these are, yung sinasabi na, but the people who know their God, these are the remnants of the people who were loyal to God despite the pressures in life, despite the temptations. Kahit na grabe yung talagang panggigipit sa kanila, yung persecution, yung temptation sa kanila, nanatili sila sa Panginoon. Doon lang sila nakatingin sa Diyos. At kung anong sinabi ng Diyos, kung ano yung gawin nila sa Panginoon, yun lang ginagawa nila. Kahit sila'y pinagbabawalan, kahit sila'y papatayin. Yung ganon yun. So, an intimate knowledge, this is the intimate knowledge that goes beyond mere intellectual assent. It involves trust and obedience. Hindi ba naman maging trust at obedience sila, papatayin na sila. Diba? Kung hindi sila, kung walang Diyos, nananampalataya sila, pwede silang mahatulan ng kamatayan at talaga mamatay. Kaso, ang Lord, sinasave sila lagi. Lagi silang nililigtas. So, next slide. So, knowing God is not knowing about God.
It is knowing, God Himself. It's knowing His heart. Knowing God is not even knowing the church rules, even the church rules. It's not knowing the religious routines. Hindi yun eh. It's knowing His heart. Alam nyo, once you know the heart of God, you will find out that He loves you so much. The more that you know God, the more you know that He loves you. Alam mo yun, talaga magpapiesta ka talaga. Habang nalalaman mo yung kadakilaan ng Panginoon, para saan? Para sa'yo. Amen? Ganon kanya kamahal. Knowing God is knowing His character, who He is. At salamat sa Panginoon, He is unchangeable. Tayo, changeable tayo eh. We cannot be 100% faithful. But God is faithful. Salamat sa Panginoon. Lord, alam mo, nagpapasalamat ako sa Lord. Lord, salamat hindi ka pikon. Hindi mo ako nira-write off. You love me. Ganon ka, permis ka, Lord. Thank you. Alam niyo, yun yung sobrang gratitude. Kasi alam natin na ganon siya mapagmahal. Ganyan, that's how He loves us. So, knowing God is knowing how He relates to you. This is how He is to you. Unconditional. Mahal ka niya. So lahat nito, saan natin nakita to? Nakita natin to sa Bible. You know what salvation is, yung kaligtasan? This is the happy news, the happy announcement that God wants to be one with you. Bakit one with you? Para lahat ng kailangan mo, ma-receive mo. Kasi pinrovide niya na through Jesus. Kaya siya masaya. He has already made a way for you. So, itong happy announcement na to, He wants us to be equipped to fulfill our purpose. Sometimes, hindi tayo yung mga gumigising sa umaga, parang tatanungin natin, ano ba ang purpose ko sa mundo? Ang purpose natin sa mundo ay binibigay ng Panginoon sa atin. Number one purpose ng Diyos ay to love us. Ang sarap, sa atin, minsan pag tinanong sa atin, point blank, ano purpose mo sa buhay? Parang di mo malaman eh. Pero pag ang Lord tinanong mo, anong purpose mo, Lord? To love you. That's why He sent Jesus for you. Amen? Ganon siya kadakila. So, true strength comes from intimately knowing God and His Word. Kasi makita natin sa Biblia eh. Nakakatuwa ang Biblia, hindi nagbabago. Yung textbook ko, hindi na pwedeng textbook ni Erica. Obsolete. Hindi na totoo yun. So yung textbook ni Erica, hindi na pwedeng textbook ng mga bata doon. Pero ang Word of God, hindi nagbabago. Meron siyang translations, pero yung mismong context niya, hindi nagbabago. At hindi lang yun, yung Word of God, yung Bible, it is the only book wherein the author is sitting with you while you read His Word. And it's alive. Buhay siya noon, nung sinulat, buhay siya ngayon sa'yo. Amen? So in John 1, verse 14, sabi ganyan, sa Message translation to, the Word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Yun yung ordinary translation niya, He dwelt among us. We saw the glory with our own eyes, the one-of-a-kind glory, like Father, like Son, generous inside and out, true from start to finish. God stepped into our world to bring grace and truth. Anong dala niya? Biyaya. Binigyan niya sa atin yung undeserved kindness, the gift. At hindi lang yun, yung katotohanan. Alam niyo yung katotohanan? This is the highest form of truth na kahit ano pang katotohanan na nasa mundo, kayang palitan ng katotohanan ng Diyos. Amen? We may be suffering sickness right now, but ang sabi ng word ng Lord, which is truth, you were healed by the stripes of Jesus. Amen? Ganon siya kadakila. At tayo, we may feel na parang, sino ba ako? Diba? Parang, sino ba yung angkan ko? But the Word of God says that because of Jesus, He has given you the right to be called children of God. Yung identity natin. Diba? Nagbago. So, ganyan kaganda yung ating pananaw about, kung gaano tayo pinapahalaga ng Panginoon. So, the eternal Word of God is taking on human nature. Isipin nyo,
Parang ako nung umpisa pa lang, bago akong Christian, sabi ko, paano yun? Even right now, how would that happen? Talagang marami pa tayong aalamin. Siguro pagdating din natin sa langit, tuloy-tuloy siguro yung revelation natin. Sa eternal word, ito yung walang hanggang salita, nagkatawang tao. Bakit? To reveal the Father to us. It is just like God telling people about Himself, how He would relate to you. Gustong-gusto ng Panginoon mangusap sa atin eh. That's why He sent Jesus. Pinadala niya ang Panginoong Jesucristo. So, when Jesus came, it's not just a Bible story. Kaya yung naalala ko, may isa akong pastorang kinorekt ako, sabi niya, it's not a Bible story. Sabi niya, it is a fact. Jesus is a historical reality that He came to be involved in human life. Diba? Ano yung involvement in human life? Yung miracles na binanggit natin, hindi lang yun. Para tayo ay halinhinan. For us to be redeemed, bayaran yung ating kasalanan. Alam niyo ba yung lala ng sanhi ng kasalanan? The wages of sin is death. Ang kasalanan may kabayaran yan eh. Minsan yung parang inisip natin, may kabayaran, may balik sa katawan natin. Hindi lang yun eh. Hindi lang physical death. It is also spiritual death. It is separation from God. Pero ang grace came free from Jesus Christ. Siya yung siya yung nag-redeem sa atin. Binayaran niya tayo. Sa krus ng Kalbaryo, yung parusang para sa atin, kinuha niya yun. So, Jesus stepped into our world with grace and truth, revealing the glory of the Father. So, Jesus is the entire message of God to us. Kabuuan. Biruin niyo, mula dun sa Old Testament, they are already pointing to a Messiah na hindi nila kilala. Kaya napaka-bless natin na ngayon alam natin na may pangalan yung Messiah, Jesus. At at si Jesus yun. Diba? Dumating, namatay at muling nabuhay para sa atin. So, the new covenant truth is, God is fully revealed in Jesus Christ. Ang Panginoong Diyos, ang ating Amang Diyos ay hinayag ng Panginoong Jesucristo. In John 14 verse 9, sabi niya ganyan, He who has seen me has seen the Father. So the primary way that God reveals Himself to us is through Jesus. Si Jesus, siya yung kinakatawan ng kalooban, ng plano ng Panginoon, ng Diyos Ama para sa atin. Si Jesus, siya yung larawan ng Diyos sa atin. In our several weeks ago, we preached on, the vision of heaven. Yung maski si Isaiah, nung nakita ni Isaiah yung open heaven, nakita niya yung brilliance ng langit, pero hindi niya nakita ang Diyos. Nakita niya yung brilliance. Ang brilliance ng langit, ang kulay, puti at pula. Puti signifies the empty tomb of Jesus. Red signifies the shed blood of Jesus. Yun yung ningning ng Diyos sa langit. Ngayon, para makita natin ang Diyos na kay Jesus. Ito yung pagpapahayag ng Panginoon sa atin. It's just like God explaining Himself to human race para natin maintindihan. Sabi nga nung isang commentary, it's like, Jesus is God's selfie. Diba? Tayo nagsa-selfie tayo madalas. Si Jesus yung selfie ng Diyos. So, sa atin, drama life is over. If we want to know God, let us not look at our circumstances. Tingnan natin yung next slide. If you want to know God, do not look at your circumstances. Bakit? Sometimes kasi pag tinitingnan natin yung kalalagayan natin sa mundo, maisip natin, ganito ba ang Diyos? Minsan yung drama hindi galing sa atin, minsan galing sa ibang tao. Ganyan ba yung Diyos mo? Diba? Lalo na pag alam nilang Kristiyano tayo. So, when we want to know God, look at Jesus. Kung ano man yung kalalagayan mo. In Matthew 17, this was the story about Jesus and His disciples, si Peter. They had to pay temple tax. Pero that time, yung temple tax kasi is for the government of Rome.
Si Jesus, anak ng hari ng mga hari. So, mas mataas siya, kung tutuusin, sa Roman government. So, he doesn't have to pay. Pero sabi ni Jesus, so that they will not be offended. Sabi niya ganyan, sabi niya sa verse 27, sabi niya kay Peter, go to the sea, cast a hook, and take the first fish that comes up. And when you open its mouth, you will find a shekel. Take that and give it to them for me and you. Alam mo, ang kausap ni Jesus dito ay professional fisherman. Ang professional fisherman, hindi sanay sa line and hook. Ang professional fisherman, sanay mag-cast ng net. That is the language of Peter. But the language of Jesus is God's provision. Isa lang. Paisa lang. Di ba? Term natin, paisa lang. And voila. Di ba? Nag-provide ang Panginoon. So sa atin, mga circumstances natin, sometimes ang laki-laki ng parang iniisip natin, paano kaya mapupunuan yung problema ko? Where do I start? Diba, what do I have to do? Do I have the resources? Look to Jesus. Tingnan natin ang Panginoon. Diba, ang Panginoong Jesus ang may susi sa lahat. Jesus is the key that opens all the doors in life that we need. Ngayon, ang Panginoong Jesus, He doesn't just want us to have the bare minimum. Yung parang, keep Him humble para talagang religious siya o ano. Hindi. Ano sabi niya dito sa John 15, verse 8? This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Yung bearing of much fruit natin is not for the glory of the disciple. Yes, parang gusto natin yung scripture na yan kasi parang, I'm bearing much fruit. Yes. But the bearing of much fruit is for the glory of the Father. Just like, yung kunyari sa vine, sa vineyard, when the branches are bearing much fruit, it is for the glory of the vine dresser. The person who takes care of the vine. Kaya, yun. Tayo, tagahawak lang tayo ng mga bunga ng Panginoon. At ang gusto niya, tayo ay mabunga. Amen? Gusto ba natin tuyot? Gusto natin mabunga. In contrast, in polar opposite. Tayo, whenever we think of our lives as like, dwindling o kaya parang our life is sucked out, sabihin natin, Lord, I thank you that it is for your glory that I bear much fruit. Salamat, Panginoon. Nabibigyan mo ako ng ganung panahon. Amen. And the time is now. Sabi nga, faith is now. Faith is now. Ngayon, ang pananampalataya. So anywhere in life, nakailangan mo yan, Lord, thank you for your glory. Kasi, again, there's a polar opposite. Kung hindi glory ng Panginoon, glory ng ano. And we don't want that. Mas gusto natin to, Lord. Kagaya kanina, while worshiping, God was just embracing us. Mga anak ko, di ba? Ganon tayo kahalaga sa Kanya. So the purpose of bearing fruit is to bring glory to God. Salamat na yung buhay natin, nagagamit ng Panginoon. Kaya ang Lord, God doesn't look for intelligent people. God doesn't look for, people who has a lot of skills. Ang hinahanap ng Panginoon, alam niyo kung ano? Yung available. Yung magsusurrender, Lord, here I am. Use me. Kasi yung masyadong matalino, parang ang daming conflict. Paano pag ganito na matalino pa sa Lord? Minsan yung sobrang daming gifts, daming ginagawa. Abalang-abala, hindi na nakakapakinig sa Panginoon. Ang gusto ng Lord, available. Na magagamit niya. Amen? So, next drama, if you want to know God, do not look to your failures. Huwag ka titingin sa mga kabiguan ng buhay mo. Masyado ng maraming drama doon. So,
When we want to know God, look to Jesus. In Titus 2:11, sabi ganyan, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age." So yung true visible manifestation indicating the grace of God was made evident in the birth, in the death, and in the resurrection of the Lord Jesus Christ. True story. Amen? True story. Hindi lang parang book, ancient book. When this is true story. So, ang sabi dito, grace brings salvation. So, we do not go out there to get salvation. Dinala sa atin, hinatid sa atin. Alam niyo, yun yung parang talagang blown away ako dati. Parang sabi ko, Lord, talaga ako? Yung parang, kasi pag nakikita ko yung worship, dati no, hindi pa ako mananampalataya, syempre pag tinanong, gusto mo bang tanggapin ng Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Para naman akong galing impyerno pag sinabi ko, yoko. Syempre gusto ko. Kaya lang parang hindi ako. Parang hindi ako. Kaya yung, alam mo yun talagang, ang salvation hinatid sa akin ng Panginoong Hesukristo. Ang salvation hinatid sa akin galing sa mga taong ginamit ng Panginoong Hesukristo. Alam mo, naiiyak ako sa ganun. Parang, huwag na tayo umiyak. Sige, tapos na yun. So, ganun kabuti ang Panginoon. He comes to you and you have an opportunity to accept it or reject it. It's the same way with other people. Huwag tayong mahihiya magbigay ng salvation, maghatid tayo ng salita ng Panginoon, mabuti ang Panginoon, share. Kasi they have this opportunity to accept or reject. Nasa kanila na yon. Lahat ng tao are given this opportunity to hear about salvation. Lahat, kahit yung mga nasa bundok. Kasi sabi nga, tignan lang nila yung langit, yung lahat ng mga halaman, yung mga bundok, yung mga hayop, mababatid nila na may gumawa dyan. May master creator niyan. And they would, look to God. Kaya kita nyo, may mga pagsasamba rin sila. So, yun. Dinala sa atin yung kaligtasan. Pangalawa, ang sabi din dito, He offers salvation to all people. Lahat ng tao, sometimes parang inisip natin, masyado yung makasalanan. Hindi na pwede yan. Hindi yan tatanggap. Alam niyo ba, naging ministry namin dati sa Emerge, sa mga presinto, nangangaral sa mga preso. It's not because we wanted it, God led us to that. At napaka-fulfilling, whenever, I bring the team, yung mga bata yan, kita niyo, ako lang yung matured. Pag nilalang ko yung team, tinatanong ko sa kanila, how do you see them? Do you see them as parang criminals ba? O sabi, hindi daw. They see these people behind bars as children of God, hungry. Alam niyo yung mga tao doon? Nung nangangaral kami, parang ito yung, tag dito yung bars, andyan lang ako doon sa may, yan lang yung hanggang dito lang. Hanggang dito lang yung movement namin. May taong nakaganon, na-offend yung isang kasama namin kasi sabing, bakit nagpe-preach parang buka ka? Yun pala kasi may nakahiga. Hindi sila pwedeng, pag sinabi kong, upo na lang kayo, sige. Hindi sila pwedeng gumanyan. Hindi sila kasya. Ganon kalala. And these people were really very hungry. Some people find God in the depth of their sin. Kaya huwag natin sabihin na parang, it does not apply to that person. Ngayon, sometimes naman, tayo parang intimidated tayo kumausap ng, may sinasabi, yung medyo corporate level, o kaya mayaman. But do you know what? Some people lose God in the height of their blessings. So lahat ng tao need God. Amen, di mo pwedeng sabihin na, okay na yan, kayang-kaya na nabuhay. Hindi. Kung wala siyang Diyos, wala rin ang buhay. Lahat ng bagay sa atin are just blessings. Ang main thing sa atin is Jesus.
Because if you have Jesus, you have eternal life. Alam niyo yun? Pag meron tayong Jesus, meron tayong kapatawaran, meron tayong acceptance ng Panginoon, meron tayong buhay na walang hanggan. At hindi lang buhay na walang hanggan, meron tayong buhay na kasama ang Diyos dito pa lang sa lupa. Kaya anywhere we go, kunyari punta tayo ng Cross Tyne Street, hindi natin sabihin na, Lord, samahan mo ko. Tatawid ako. Ang sasabihin natin, Lord, nasa scripture, He will never leave you, He will never forsake you. Kaya pag tatawid ka, sabihin mo, Lord, salamat, kasama kita, ikaw magtatawid sa akin. Dati, ang galing-galing ko mag-drive. Singit ako ng singit. Pero habang nagiging Kristiyano ako, nagiging cautious ako. Kasi, ayokong sumingit, tapos mabara ako sa gitna at sabihin ng mga tao, babae kasi. Ayoko ng ganun. Kaya ako, sisingit man ako, sasabihin ko, Lord, ikaw na bahalang mag-untangle nito. Ikaw na bahalang magpalusot sa akin. Kaya yun din yung pangaral ko dun sa mga tao na, magda-drive ka, mag-pray ka. Habang nagda-drive ka, nagpa-pray ka, maganda yun. Diba? Habang nagda-drive ka, may kausap ka, may inside information ka, may inside protection ka. Although God never leaves you, but consciously, you have this open communication with God. So all men find salvation by the grace of God. Ang alawa, sabi ganyan, it teaches us, sa verse 12, grace is a teacher. Paanong teacher? By preaching, by teaching, by encouragement. Paano yun? Yung by discipline, alam niyo yung discipline? Ang discipline sa New Covenant, hindi punishment. Sa New Covenant, sa bagong tipan, ang lahat ng punishment, binigay lang sa isang tao, kay Jesus. Lahat tayo na nananampalataya kay Jesus, absuelto na. Amen? Yung discipline, ito yung sa New Covenant, this is training. Tinatrain tayo. Kasi bakit? May mga levels tayo eh. If we do not get trained here, diba, paano natin malalakaran yung mga gusto ng Panginoon para sa atin? Now, yung earthly discipline, these are the consequences of foul behavior. Kagaya yung, sabihin natin, flood control. Kahit sabihin nila, uy, pastor ako, hindi pwede. Kung nalaman na ang dami nating kinuha, diba, mahahatulang tayo, makukulong tayo. Kahit pa sabihin niyang pastor siya. Diba? So, yan. So, grace is a teacher. So, grace puts ungodliness and worldly lust in our past. Tinatanggal niya na. Hindi lang tayo tinuturuan mag-avoid, iwasan, kung hindi, it teaches us to renounce sin. Itakwil. Yung meron kang pagkamuhi sa kasalanan. Pag hindi natin natutunan yan, hindi tayo naging sensitive sa Diyos, we will find it the hard way. I remember after I got to know the Lord, I went out to party in Isabela. Tapos friends kami. Alam na alam ko hindi ko dapat gawin. And nung ginawa ko, it was just like my heart was being ripped. Alam mo parang sakit ng puso ko kasi ginawa ko. Parang bad trip. Parang ayoko na talaga. Susukuan mo talaga. Amen? Ganun yan yung parang sobrang sakit kasi alam mong it's not you at hindi na dapat. So it teaches us to renounce. Hindi mo man magawa, matututunan mo because of bad experiences. Amen? And yet, God is gracious. Tingin pa rin, gano'n na nga tayo, anak pa rin tayo, pinakamamahal. Ang tingin pa rin sa atin, walang kasalanan. Kasi binayaran lahat. Nilinis tayo ni Jesus. Amen? So, grace teaches us how to live in the present age. Ngayon, bakit it teaches us? Kasi yung transformation na nangyayari sa atin, this is manifested in our behavior. So ano yung unang-una dyan? Sabing ganyan, number 1 is to be self-controlled. Alam niyo yung self-control, hindi ito yung pagpipili. Hindi, balik tayo doon. Doon pa rin. Yun.
Yun, self-controlled. Nandun tayo sa self-controlled, upright, and godly lives. Yung self-controlled, hindi yung tayo yung nagpipigil sa sarili. Self-control is a fruit of the Spirit. Nasa Galatians yan. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Andun yan. So self-control is allowing the Holy Spirit to rule and reign our lives. Amen? Hindi yung kinukontra mo. Kasi ang Holy Spirit, automatic yan eh. Yan ang ilalabas. Kaya lang nasa yan kung gagawin ko ba? Hayaan ko ba? Bibigyan laya ko ba? So yan yung self-control. You know, it is the ability to say no to the lust of the flesh and its consequences. Diba? Because you have said yes to Jesus. Dahil umuo ka sa Panginoon. Amen? Pangalawa dito is righteousness. Righteousness. Yung righteousness is to live righteously. Yung self-control, it is about you. Ikaw yan. Kung paano mo pinamamahalaan ang buhay mo. Kung hinahayaan mong banal na spirito sa atin. Susunod dito yung uprightness. Ang term din dito is righteousness. Righteousness is right conduct aligning with the biblical call to justice and integrity. Na ikaw ay namumuhay ka na may katarungan at yung mga integridad. Tama ka. Kasi yun yung tinanggap mo eh. Yun lang yung pinamumuhay mo. So, right conduct. Ito naman yung ating pamamalakad ng buhay sa ibang mga tao. At susunod dito, godly lives. Yung godly lives, this is, this involves God. Ito yung being devoted to God and reflecting His character and His holiness. Dahil siya yung source of life, ikaw nag-overflow ka nung kanyang God, kaya ka godly. Nag-overflow ka kung ano siya, kung sino siya nakikita sa'yo. So, ito yung mga nakikita sa atin na dahil tayo ay nakasurrender sa Panginoon. Ito yung biyaya ng Panginoon sa atin. So sa atin, if we want to know God, do not ever look at our failures. Yung kamalian natin. Kasi ang Panginoon nagsusupply sa atin. Siya yung nagtuturo sa atin tumalikod, di ba? At siya yung nagbibigay sa atin ng kung paano tayo mamumuhay sa kapanahunan ngayon. Susunod natin didiscuss is the old covenant thinking produces weak believers. Many believers still see God as easily disappointed. Yung parang madaling magalit. Naalala ko dati, pag yung mga matatanda, kinausap yung mga bata, sabihin, huwag mong gawin niya, magagalit ang Diyos. Familiar kayo sa ganon? Diba? Magagalit. Hindi pala totoo yun. Alam niyo ba, ang Diyos hindi nagagalit sa tao, nagagalit siya sa kasalanan. So pag ganyan ang pananaw natin, diba, old covenant, do this, do that. Pag ginawa mo, bless ka. Pag hindi mo ginawa, parusa. Instead of faith, you will be fearful. Diba? Pag fearful ka, wala kang magagawang mighty exploit. Kasi lagi mo iniisip na bigo ang Panginoon. So, isa pa doon sa wrong believing is yung God is withholding blessings. Parang hindi binigay ng Panginoon. So pag ganyan ang iniisip natin na, wag na nga, hayaan mo na nga, wag na nga yung pamamaraan ng Lord, pamamaraan ko na lang. Pamamaraan na lang ni Mayor ang gawin natin. Imbes na nagre-rest tayo sa Panginoon, nagkukumahog tayo. Gawa ng paraan, hanap ng kung sino padrino. Yan. Tapos susunod, many believers still see God as demanding performance before favor. So parang exchange deal. Pag may ginawa ako, may gagawin ng Lord. Parang pag nagbigay ako sa church, be-bless ako. Hindi, nagbibigay tayo sa church kasi binless na tayo. Thank you, God. Parang sa pasasalamat, ito yung pagsamba natin. Alala ko nung bata ako there are days in a week that we offer something to God. Yung bulaklak. Parang kahit pumitas ka lang, pero yung puso ko, Lord, para sa'yo to. Alam mo yung ganon? We offer because God has given us so much. Sa Panginoon, walang demands. Sa Panginoon, meron siya oversupply. Kaya tayo, doon sa oversupply niya, na nararanasan natin, Lord, salamat, paganda ng... Kaya ang declaration natin, Lord, salamat, paganda ng paganda ang buhay ko. Bakit? Yun kasi gusto niya.
Ayaw ng Panginoon na maging hikahos na hikahos na hikahos ang buhay mo. Kasi bakit? Hindi makikita ng tao ang Diyos sa buhay mo. You know, that is not God. Kaya tayo, habang gumaganda yung buhay natin, we can offer gladly, not Lord, thank you talaga. You know, meron tayong mga special project, meron tayong ganyan. We are able. Ang tawag nga ng mga ibang friends ko dyan, money with a mission. You know, minsan hindi pa binibigay ng Lord, pero binigay na ng Lord yung vision kung saan mo gagamitin yung pera. Amen? Like yesterday, na parang may nangangailangan ng tulong, nangangailangan siya ng tulong pero wala pa siyang GCash number. Parami nang gusto magbigay. Diba? GCash number ko na lang bibigay ko. Hindi. Ganun, diba? Parang, you know, money with a mission. Kaya pag ganun, you know, pag ang tao gusto nila may performance kasi para ma-bless sila, ang nangyayari na burn out sila. Imbis na nagkakaroon ng mighty exploits. Yung dakilang gawain. Kasi natuyot na, parang kailangan kong gawin to. Alam niyo sa Panginoon, walang kailangan. Gagawin mo kasi gusto mo. Gagawin mo kasi nag-uumapaw ka. Gagawin mo kasi binayayaan ka ng Panginoon eh. Anong gagawin mo doon sa biyaya? Siya rin na magsasabi sa'yo. Amen? God equips us, you know, to be a blesser also. Na tayo yung mag-bless sa ibang tao. In John 1:17, the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So sa Old Covenant, yung law of Moses, binigay dito yung God's requirements at pinakita rin dito yung sinfulness of man. Kaya under the law, you know, people were striving. Diba? People tried to be strong. Kasi kailangan eh. Pero sa amin rin dito, you know, under grace, Jesus brought the fulfillment of God's promises, replacing the condemnation of the law with grace and spiritual reality. So pinalitan. Kung dati meron kang requirement at ang nakikita lang dito ay yung pagkabigo mo at yung sinfulness mo, pinalitan na ng Panginoon. Ginawa niya undeserved favor. Yung hindi ka karapat dapat, pero binigay sa'yo. Amen? Doon lang tayo papasa eh. Kasi yung kalinisan natin are just like filthy rags. Hindi aabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ibinigay si Kristo at yung katuwiran ni Kristo, yun ang ibinigay sa atin. Kaya yung righteousness na nasa atin, perfect. Amen? Perfect na perfect. So, Jesus, ang nangyari dito, Jesus was tasked with the most important job, and that is to reveal the heart of the Father. Diba? Yung grace and truth. You know, yung grace and truth, hindi mo mapaghihiwalayan eh, yung biyaya at saka yung katotohanan. You know, pag nakita mo yung katotohanan ng Panginoon, makikita mo, it's pure grace. You know, nothing is required of you. Pag nakita mo yung grace ng Panginoon, makikita mo, it is truth. Ito yung katotohanan ng Panginoon. Ito siya. Ganito siya makapagpalaya, ganito siya makapagpabigay. Ganun kaganda ang Panginoon. So under grace, people are made strong. Napapalakas. Paano ka hindi lalakas kung meron kang undeserved favor? Paano ka lalakas kung meron kang spiritual truth na kumukontra sa lahat ng negative, diba, things on earth? Like lack. Diba? Diba? Paano ka naman magkakaroon ng mighty exploits kung hirap na hirap ka? Pero ang spiritual truth, God is our provider. Amen? Diba? At hindi lang yun, ang sabi sa James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So yung kaloob ng Panginoon sa atin, tuloy-tuloy, hindi siya nagpapalit ng isip na, oy, tama na, sobra na, oy, nagkakasala na, oy, lumalayo na sa akin. Tuloy pa rin yung biyaya niya para sa atin. Amen? So ganyan ang Panginoon sa atin. You know, ang gusto niya ay talagang tayo ay ma-avail natin yung mga perfect gift. So ano yung mga perfect gift natin sa buhay? Forgiveness. Kapatawaran. May ginawa ba tayo para mapatawad tayo ng Panginoon?
tinanggap natin si Jesus. So is forgiveness good? Is forgiveness perfect? It's perfect. Kasi nung pinatawad niya tayo, forever na tayong pinatawad. Hindi na yung parang araw-araw, parang, Panginoon, patawarin mo ako. Once and for all. Minsanan lang. Para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng pagkakasala niyo. Kaya tayo, pwede tayong may kalayaan na magdiwang lagi sa Lord. Lord, thank you. Kanina lang, ang dami kong kabulukan na ginawa, pero Lord, pinatawad mo na ako. Salamat. Absuelto ako. Ano pa yung pwede natin i-avail? Acceptance. Katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Not all people will accept us. But the God Most High has already accepted us. Amen? Yung sa iba parang nangingilag ka eh. Pero sa Panginoon, open arms. Amen? Ano pa yung binigay na i-avail na lang natin? Yung healing. Healing. Diba? Kung may sakit tayo, sinabi ng Panginoon, pinagaling na tayo. Amen? Kaya bago tayo pumunta sa gamot, pumunta muna tayo sa salita niya na, Lord, sinabi mo sa iyong salita, pinagaling mo na ako. And I receive it. Ako dati, pag ganyan ang iniisip ko, ganyan yung minameditate ko, ina-apply ko yung kamay ko mula sa tuktok ko hanggang sa talampakan ko. Parang laser. Lord, I thank you for healing my body completely. Flushing out every toxin in Jesus' name. Amen? You receive it by faith. Ano pa? Provision. Kung walang-wala ka, there's no other way but up. Ngayon, walang-wala ako. Pero the Word of God says that, though He was rich, He became poor so that I can become rich. Amen? Para ako ay mayaman. Yung wala kang kailangan. Pinagpala ka ng husto. Ano pa? Safety, empowerment for every good thing. Yung marami kang gustong gawin, kaya lang wala kang kakayahan. Sumahod ka na, Lord, thank you that you have empowered me, you have anointed me for every good work. Amen? Na you can be used by God to reach other people. You can be used by God to solve a problem. Amen? Alam niyo, binabayaran sa mundo, mga problem solvers. Kaya tayo, Lord, thank you that you have given me wisdom to solve problems. Ano yung wisdom? It's how to put things together. Ano yung knowledge? How to break it apart. Parang dinadissect mo pag knowledge eh. Pero pag wisdom, you bring it together. You put it together. Amen? So, yung new covenant, the new covenant thinking produces supernatural strength. In Daniel 11:32, it says, they shall be strong. Diba? Ito yung new covenant thinking. Ito yung lagi nating i-meditate. Ito yung laging binubulay-bulay natin. Dahil kilala natin ang Diyos, malakas tayo. At yung kalakasan, this is not, this is not a requirement. This is already a result. Dahil sa kilala natin ang Diyos, tayo ay malakas. They shall be strong. Tanggalin mo ang Lord sa buhay, you are open to all targets. Pwedeng ilagay sa'yo. Diba? Open target ka sa lahat. But with God, you have the God force field around you. He encamps round about you like a ring of fire. Amen? You are covered by His blood. Naalala ko dati yung mga kwento ng mga misyonaryo sa mga liblib na lugar. May mga cannibals, pinapaikutan na sila. And yet, yung home station nila, yung church nila, doon sa syudad, nananalangin sa kanila. Alam niyo ba yung mga pumapaligid doon sa mga misyonaryo para kainin sila? Nagkaroon ng pangitain ng mga anghel at naglayasan. Nung panahon na na-convert yung mga tao doon, at nalaman nila, na isa doon yung mga cannibals dati na umaaligid. Tinanong nung isang missionary, bakit nga kayo umalis? Sabi niya ganyan, nagpadala kayo ng napakalalaking mga anghel. Sabi niya, paano hindi kami aalis? They shall be strong.
It's God's doing. They shall be strong. So, ang revelation ni Paul sa New Covenant, Ephesians 6:10, sabi ganyan, be strong in the Lord and in the power of His might. Yung Greek word na strong is edunamo. It literally means empowered. So our strength comes from the Lord, not ourselves. Galing, yung ating kalakasan ay galing sa Diyos. Dahil sa kilala natin ang Diyos. So, it doesn't mean that we work out to make ourselves stronger, but it is to be empowered with the Lord's great power. Kahit ano yung power natin, konti lang yung power natin, pero tayo, yung kalakasan ng Panginoon ang magsisilbing lakas natin. So we do not stand in our strength, but in His mighty strength. Alam na alam nyo ngayon yung parang, yung big guy video? Yung may small girls, may big arms. Okay. Ganon tayo kay Lord. Diba? Big guy video. Biggest guy. Diba? We are strong in the Lord and in the power of His might. Pakita mo yung katawan ng Panginoon. Grabe. Diba? Hindi mo makikita. Sobrang liwanag. Shh. Pag ganon tayo, matatakot mga tao sa atin. So, etong strength na to, it is in Philippians also, in Philippians 4 verse 13. Ito yung favorite scripture natin, diba? I can do all things through Him who strengthens me. Alam nyo, hindi to yung super Christian mentality na kayang kong gawin lahat. Hindi ito eh. It is to see the strength of Jesus in our life as evidence of tayo being contented. Nakontento tayo kasi alam natin ang Panginoon nandiyan. Kaya I can do all things to Christ. Andiyan ang Panginoon. Siya yung kalakasan ko. Siya yung supply ko. Never-ending supply ko siya. So the source of Paul's strength is Christ. His empowering presence. Kaya tayo, when we are fearful, look to Jesus. Pag ang binaling natin yung tingin natin, hindi doon sa circumstances natin, when we look up, we are empowered. Tama kasi yung postura ng pag-iisip natin, ng puso natin, at napupunta yung pananampalataya natin kay Jesus. Amen? So etong strength na to, this is a dynamic relationship. Continuous to na nagsusupply siya ng strength. This is not one time, this is reflecting the sustaining power of God. Amen? Sabi sa atin sa umaga, magbilad ka sa araw, may kalakasan. Sa ating mga mananampalataya, sumahod tayo sa Panginoon. Amen? Siya yung ating kalakasan. So, ito rin yung parang scripture sa Old Testament. Sabi sa Isaiah 40 verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. Mapapalitan, marireplenish yung kalakasan. Kasi yung pag-asa ay nasa Diyos. Amen? So, kita mo, hindi nag-iiba yung scripture. Kaya lang pagdating sa New Covenant, we look to Jesus. Amen? Kasi siya yung larawan ng Diyos Ama. So, yung empowerment ni Jesus, it's not merely physical. It is spiritual empowerment. It is emotional resilience. Yung parang bad trip ka, and yet when you just rely and you just look unto God, nagbabounce back ka. You become encouraged. Sometimes people would ask, ano nangyari? May solusyon na ba? Wala. Pero alam niyo kung ano nangyari? Nagbago yung pananaw mo. Nagbago yung emosyon mo. You bounce back because the greater one is present. Amen? So ano pa yun? Yung empowerment of Christ is moral courage. Meron kang katatagan ng loob. You would stand firm on what is right. Maninindigan ka. Hindi kayong parang, pag nabuli ka, wala na. Hindi. You would stand on what is right. So, etong mga to, this enables believers to fulfill God's purpose in their lives. Amen? Kagaya yung mga heroes of faith. They have these qualities. That's why, they were able to accomplish the purposes God has given them. Iba-iba sila. And yet they have one God. Amen? They have one power, source of power. So, Paul's calling is to rely on the Lord for His power, for His strength, for His might. So, in the New Covenant, God does all the lifting.
Di ko alam kung nailagay ko yung scripture, Matthew 11:29. Sabi ni Jesus, "Take my yoke upon you." Alam mo yung yoke, ito daw yung pamatong, ito daw yung parang bar na magkasama yung dalawang kalabaw, baka, na nag-aararo. Kaya lang, kay Jesus, na-set up na. Dahil sa malaki siya, malaki yung araro, parang nakaganyan na lang si Jesus sa'yo. Wala na yung bigat. Amen? Nasa kanya lahat yung bigat. Kumbaga, parang tinatapik ka lang ni Jesus. Ito anak. Ganyan. You know, habang you live a fruitful life, habang you cultivate your life, habang you sow seeds, di ba? Habang, piniprepare mo yung harvest mo, dala-dala niya yung bigat. Amen? So, in the new covenant, God does all the lifting. Si Jesus yun. Sinet up niya na. Kaya nga pala, di ba, my burden is light, sabi ng Panginoon. Amen? Now, strength, tingnan natin sa next slide. Our strength comes from His might. Hindi might natin, hindi discipline natin, hindi consistency natin. In 2 Corinthians 12:9, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness." So, the grace that Paul needed was available all the time. Laging nandyan. 'Di ba? At yung grace na kailangan natin does not disqualify us when we fall, when we fail. Yun ang kabutihan. At the grace na binigay sa atin, dahil sa binigay lang sa atin, it cannot be taken back. Ang Panginoon, hindi siya Indian giver. Once He gives, it's yours. Kaya yung lahat ng spiritual blessings in Christ Jesus are already ours to avail. Ours to use, ours to just enlarge our lives in our community. Amen? So itong grace na to, when we come to God through faith in Jesus, this grace is already ever ready to meet us and to minister to our insufficiencies. So ano yung kailangan mo sa buhay? May grasya, merong kaloob ang Panginoon para dyan. Amen? Tayo ay talagang mananahan lang tayo na, Lord, thank you that you will provide as you have always provided. Sometimes inisip natin ang pinag-uusapan ng provision, pera. Pero hindi lahat pera lang. Napakararaming provision na kailangan ng tao para talagang mabuo siya. And guess what? The lover of your soul has provided richly for you so that you will enjoy a blessed life. Amen? Yung hindi lang talagang in concept, but experiential knowledge. Yung nararanasan mo, dito nagkakatalo eh. Yung talagang, ang gusto ng Panginoon, maranasan mo. Kasi only when you have experienced His goodness, can you just really sing for joy. Alam niyo ba si Gary, by the way, nasa Lasal siya, nasa Saints Coco. Pareho kaming college. Pupunta siya sa Saints Co para mag-abang ng taxi kasi nasa Taft Avenue, mahirap kumuha ng ride yan. Whenever Gary would sing a song, laging may Christian. Panahon kayo kasi college, hindi pa ako Christian eh. Isip ko, sabi ko, parang pare-pareho naman kinakanta ni Gary, iba-ibang areglo. Pero alam mo, nung naging Christian ako, tumutulo yung luha ko nung kumakanta si Gary. Nag-iba. It transformed my heart. Na dati parang tingin ko kay Gary, pop idol. Nung naging Christian ako, tingin ko kay Gary, powerful evangelist. Spreading the word, spreading the love of God. Amen? Walang scandal si Gary. Scandal lang ni Gary, nagtuturok ng diabetes niya. Yun lang. Pero wala. Napakalinis na tao. Nakakatuwa. So, my grace is sufficient for you. Now, under the new covenant, yung mighty exploits come from knowing we are righteous. Tayo ay matuwid. Yeah?
We do not approach God anymore as sinners. Hindi yung parang linggo-linggo, punta ka sa church, oh Lord, dami ko na namang litanya, parang Lord, ang dami. O kaya ayaw mo na, wala ka na mukhang iharap sa sa pinto ng church. No, under the new covenant, under Jesus covering, you are no longer a sinner. Amen? Pinatawad ka na. You are already forgiven. You are already cleansed. Amen? You are already a child of God. We come as forgiven, accepted, and righteous in Christ. Alam niyo, dalawang klase ang righteousness God's righteousness, galing sa Panginoong Hesukristo, at self-righteousness. Makikita natin yung self-righteousness sa first sin ni Adam. Nung first sin ni Adam, nung siya'y nagkasala, ginawa niya kagad, nakita niya yung sarili niya, nakahubad. Kasi nabuksan yung kanyang right and wrong, di ba? Good or bad. Ginawa niya self-righteousness, tinakpan niya yung sarili niya. Imbes na coming before God, Lord, ito nangyari. No, tinakpan niya, ginawa niya ng paraan sarili niya. Pero sa atin, ginawan tayo ng paraan ng Panginoong Hesukristo. Amen? We are righteous in Christ. 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. So Christ is not guilty. And Christ will never be made guilty. Kasi sinless siya He fulfilled all the law. Kung lahat ng requirements, ginawa niya. Wala siyang binali doon. No? So, He was treated like a guilty person. Kahit wala siyang kasalanan at hindi siya magkakasala. He was treated like a guilty person. Why? Because He stood in behalf of guilty people. Yun ang ginawa niya. Diba? So, siya yung naging halili, substitute. So, sa pagbibigay ng Panginoong Jesus ng righteousness, He gave us a righteousness more righteous than Adam had in the garden. Nung wala pang kasalanan, kasi di ba nung nagkaroon na ng kasalanan, pinaalis na sila sa garden? Alam niyo ba sila pinaalis sa garden? Biyaya pa rin ng Lord. Kasi if they are in the state of sin and they ate the tree of, life, forever na yung state of sin nila. Kaya pinaalis sila sa garden. Kita niyo, Kala mo parang salbahe ka, alis ka. Hindi. Pag-ibig pa rin ng Diyos ang nagpaalis sa kanila sa garden. So yung righteousness na galing kay Jesus, higit pa sa righteousness ni Adam nung hindi siya nagkakasala. Diba? Big deal. Yung righteousness na binigay sa atin, it is perfect at more perfect than the angelic righteousness the angels have. Diba? Kasi mga anghel, lagi lang nasa trono ng Panginoon Pag pinalakad, messenger. O kaya, warrior. Diba? What we have is God's righteousness. Higit kay Adam, higit sa mga anghel. Amen? So, pag alam natin na matuwid tayo, ginawa na tayong matuwid. This produces boldness in prayer. For Hebrews 4:16, let us come boldly to His throne of grace that we may obtain mercy, find grace to help in time of need. Hindi tayo parang nahihiya sa Panginoon. Hindi yung parang iniisip natin, hindi ako karapat-dapat. Hindi natin isipin na parang walang oras ang Lord sa akin. Kasi tayo, we have the righteousness of God in Christ Jesus. Kaya kayang-kaya natin pumunta sa trono ng Panginoon at magsisigaw na, Lord, thank you, Lord. Lord, I love you, Lord. Kasi mahal na mahal mo. Feel na feel kong mahal na mahal mo ako. Lord, thank you na inayos mo yung problema ko dun sa nanay ko. Diba? Ganun. Tapos pangalawa, righteousness conscious produces confidence in action. Sabi nga ni James, di ba, sa James 1:22, be doers of the word, not only hearers. Yung alam natin na tayo matuwid, yung salita na pang yung ginagawa natin, hindi sasabihin ng Lord, plastic. Kung hindi, oy anak, diba? Anak, na-gets mo na. Yun ang sabihin sa atin ng Panginoon. Pangatlo, righteousness conscious produces authority over fear. In 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and soundness of mind. Amen? Lagi ko kino-confess yan. Sound mind, sound mind. Amen? Kasi nung sa dami-dami ng bisyo ko, baka nabawasan na yung brain cells ko. Ay, ang alam ko pa,
hindi na nabubuhay yung namatay na brain cells at hindi na nagre-reproduce. Kaya sabi ko, Lord, I thank you, I have sound mind. I have the mind of Christ. Yun ang declaration ko nung naging Christian ako. Kasi, nung hindi ka pa Christian, bahala na ang buhay. Di ba? Good time ka lang. Pero nung naging Christian ka, Lord, thank you, Lord, I have the mind of Christ. Yun ang declaration ko. Amen? Now, in Proverbs 28 verse 1, sabing ganyan, the righteous are bold as a lion. Yung mga matuwid daw, ay, di ba, sintapang na parang leon. So, si Adam, Adam was without fear prior to the guilt feeling that he had. Wala siyang takot. Di ba, biruin mo, inassign sa kanya na pangalanan lahat ng hayop. Siyempre, may malalaking hayop doon, di ba? Pero wala siyang fear. Nagkaroon siya ng fear nung siya'y nagkasala. So, ibig sabihin, if guilt brings fear, the removal of guilt gives confidence. Dahil sa tayo'y pinawalang sala, diba? Tayo ay may kasiguraduhan na. So, believers do bold exploits. Amen? So, lastly, what do mighty exploits look like? Anong itsura ng mga mighty exploits? Na-imagine nyo na ba? Exploits are not always miracles on stage for people to see, published o kaya announced, televised. Yung mighty exploits can look like loving people when you feel like quitting already. Yung patuloy mong minamahal yung tao, patuloy kang nagsisilbi, patuloy kang nagpapasakop, until God says so. Loving people, lalo na alam niyo yung house setting, yung sa bahay, it's loving people. That's a mighty exploit. Because you have to be reliant on the power of God. Amen? Hindi yung strength mo. Kasi kung strength mo, talagang hindi kaya. Kailangan strength ng Panginoon ang gagamitin mo to love people. Yun. Diba? In 1 John 4:8, hindi ko nilagay dyan. Anyone who does not love does not know God because God is love. When I cannot in my heart love a person, I would look to God and I would say, God, you are love. Thank you because you are love. Your love is filling my heart and it's flowing to this person. Kaya walang hindi kayang gawin ang Kristiyano dahil sa oversupply ng Panginoon. Amen? Because God's essence is love. Those who know Him reflect that love to others. Pure love. Kaya kung may pure love, dumadalo yan sa'yo. Kaya mong ibigay. Kaya huwag natin susukuan. Amen? Huwag tayong susuko sa mga tao. What does a mighty exploit look like? A believer standing strong in trials. Na parang dapat nagiba ka na. Pero alam mong may mighty God na nasa'yo. Amen? Nakatayo ka pa rin. Despite, hearing other people saying otherwise. Despite the negative reports. Diba? Minsan yung parang nakikiayon na lahat na walang mangyayari sa'yo. Pero ikaw nakatayo ka because you know God. Sabi niya kanina ng song, He never fails and He never will. Amen? He loves you too much to fail. Hindi kaya. It's not His character. Amen? So, mighty exploits is healing flowing through ordinary people. Ako pag nagko-commute ako, na nag-jeep ako, yung ganyan, I really use that time to the fullest. I pray for people in the jeepney. Na Panginoon, kung may kabigatan sila. Kasi pag nasa private car, minsan hindi mo nagagawa yun . Your mind is elsewhere. Pero yung mga ganyan, when you go out, kaya maganda na you go out. Kaya ako, nung minsan na nakulong ako sa bahay ng matagal, lumabas ako, sumakay ako ng LRT, tinanong sa akin ano na pala, per station na pala yung bayaran.
Sabi niya, saan ka pupunta? Napakamot kasi hindi ko alam saan ako pupunta. Wala akong pupuntahan. Gusto ko lang sumakay. Parang napaka-limiting naman. So anyway, you maximize your time. You pray for people. Magdilig tayo ng panalangin. Mag-invest tayo sa mga tao. Na Lord, draw out the greatness in this person. Lord, thank you that you are providing for this person. Kanina nakita ko yung tao, nagbabantay ng sasakyan, sunog na sunog. Alam mo, in my spirit, nakaganon lang ako sa kanya. Na hindi mapapahamak yung kalusugan niya dahil sa sunog na siya. Mighty exploits. It might not be televised, but it speaks in your heart. Amen? Ano pa? A family restored by grace. Pwedeng sabihin na yun sa loving people. Yung pamilya, ito yung dalangin ko na maging maayos yung mga pamilya. Na yung mga role models, tama, ayon sa Biblia. Nagumagana yung respeto, yung pagmamahal, at ang sentro ng pamilya ay ang Diyos. Restored. At hindi lang yun, kung nasira, restitution. Ibinalik sa bago, sa dati, meron pang ganansya. May pagpapala pa, may gain pa. Restitution. It's never final, with God. God can work miracles. May magagawa ang Panginoon sa atin. Ano pa? Sharing Christ boldly without fear. Amen? Dahil sa puno ka ng Panginoon, ibibigay mo sa iba. Dahil alam mong may kailangan sila na hindi mabibili, ibibigay mo sa kanila. It is the happy announcement that God loves them. Amen? So tayo po tumayo. Sabi sa Philippians 2:13, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Alam niyo, nung hindi pa ako mananampalataya, hindi ako maarte, hindi ako madrama. But nung naging mananampalataya ako, naging very vivid yung aking imagination. Nakikita ko na habang dumadaloy ang Panginoon, nangungusap siya sa akin, mangungusap siya sa mga ibang tao, at gumikilos ang mga tao ang Panginoon sa mga bawat tao. Nakikita ko yung kasaganahan na gusto ng Panginoon sa bawat nilalang. And God is such a good God that He wants every person to just rejoice, to just be glad, and to just celebrate life because they have found Jesus. Amen? Ganon kabuti ang Panginoon. Ang gusto niya, ang layunin niya, yung ating kalooban at yung ating pamumuhay ay talagang masakop niya para tayo ay makaranas, heaven on earth. Hindi lang sanay na sanay tayo, earth on earth Iba naman, heaven on earth. Where there is healing, unang-una yung healing sa ating mga puso. Kung may mga bara pa yung puso natin, meron tayong hindi mapatawad, o kaya tayo hindi natin mapatawad ng sarili natin, just release it to God. In the name of Jesus. Ang kalooban ng Panginoon ang mangyari sa ating mga buhay. Taas natin ating kamay. Hallelujah. Father, thank you na habang nakikilala ka namin, Lord God, lalo naming nakikita, lalo namin nararanasan ang dakila mong pag-ibig na hindi nagbabago, kundi lalo namin nakikita ang lalim ng pag-ibig mo sa amin. At dahil dito, Panginoon, ang aming pananampalataya ay umaangat. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na dumadaloy ang aming pananampalataya. At hindi lang, Lord, thank you, Father God, that we see our authority in Christ Jesus. Na Panginoon, na kaya namin mangusap gaya ng Panginoong Jesus at magpalayas ng mga demonyo. At Lord, kaya namin magbigay ng biyaya sa mga tao sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you na, Lord, kami ay biniyayaan mo ng iyong grasya na abot-abot. Father, thank you na, Lord, this week, thank you that we will be, Lord, your vessels here on earth, making this earth a place of heaven for people who are in drought, people who are in fear, people who need healing. Panginoon, gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa sa amin.
Lord, we worship you. Thank you, Panginoon. Thank you for just revealing yourself to us. Thank you for revealing your love to us. Thank you for being faithful, consistent ka, Panginoon, na hindi ka nagbabago, Panginoon, that you never, Lord, take back what you have already given us, Panginoon, kung hindi lalo mong pinayayaman ang aming mga buhay at ginagawa mo kaming extension, Lord God, ng iyong biyaya. Lord, to you all glory and honor in Jesus' mighty name. Amen.